Kaya mo na. Halika, bitin mo ako. Ito na lang. Ay, eto na ako eh. Malakas, malakas. Tulak ka. Strong yan. Sanay natin, isa na. Hindi naman kung magiging pare. Sinayang mo ng lari. Sabi ko, basbasan niya kami. Ta-birthday namin ni Ate Nati.
Bakit marami? Ba't mo dadaan? Dito ba sa gilid? Dito ba sa gilid? Ikaw ilang meses hindi namin bababa. Third floor. Dahan-dahan. Alalayan mo lang liraw. Opo. Magsitayo po ang lahat para sa awit ng pagtanggap. Santiago ang ngalan, mga diablo siya'y kinatakutan, namuhay na banal, apostol ng Panginoon, sa lakas at tapang, walang takot kung siya'y lumaban sa doktrina ni Jesus mong mahal. Iinalat niya sa libutan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumangati nawa ang kabutihan at karunungan ng Diyos. Magsuko ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig,
siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama ni na Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon din pangako sa Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos sa magkaanak sapagkat nananalig siya ng tapat sa pangako. Kaya't sa isang lahi na nagiging kasing dami ng bituin sa langit at buhanginan sa dalampasigan, silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila makamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanang nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila ay dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ang hinahangad nila ay isang lungsod na along mabuti, yaong nasa langit. Kaya hindi ikinahiyang ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon po, bago po tayo magkaroon ng konting bahaginan, medyo bubuhayin po natin ang katawang lupa. Lahat po ay kakanta at lahat po ay sasayaw. Tumayo na po ang lahat. Alam niyo po yan. Pagkagising sa umaga, ikaw Jesus ang nasa isip. Kaya ang aking panalangin, magligtas sa sakit na COVID. Katawan ko'y iingatan, face mask, kalimutan, social distancing, mga kaibigan, kaway-kaway tayo lamang, stay at home, kailangan, kung walang pupuntahan, ang curfew ay iwasan, tabi matulog sa kulungan, tulong na kasatuan, sakit sa COVID, ligtas ka, saludo ako sa iyo, aking Ama. Okay, palakpakan po natin yun. Magsupo na po ang lahat. Una po, maraming salamat sa pagtanggap po mula sa Alingway at sa Garden of Prayer sa ating patron na si Santiago Apostol, na kung saan ito po ay taon-taon nating ginagawa simula noong 2007, time po ni Monsignor Crisostomo Catio at Father John Remel Mara bilang paghahanda sa ika-400 taong anibersaryo ng pagkatalaga ni Santiago Apostol bilang patron ng Subic. Kung kukwentahin po natin kung 2007 hanggang ngayon pong 2021, tayo po ay nasa ika-14 na taon na naglalakbay o inilalakbay si Santiago Apostol sa lahat ng nasasakupan dito sa parokya ng Santiago Apostol. At alam ko po, master na po nating lahat ang buhay, gawa, at salita ni Apo Santiago Apostol. Kaya nga po siguro, kaya patuloy tayong nananatili na nagiging matatag sa ating pananampalataya at mas lalong lumalalim ang karagatan ng pananampalataya. Katulad ng sabi nga nating hanap buhay ng ating patron na si Santiago Apostol. Siya po ay nangingisda. Ngayon po hindi po siya nangingisda ng isda, kundi mga tao po ang kanyang kinuhuli, tinatawag upang lalong lumalim ang pananampalataya. At upang mas lalo po tayong bigyan ng kaalaman, ng kunting katisismo sa buhay ng ating patron na Santiago Apostol, tinatawagan ko po si Madam Ambe. Okay po, magandang hapon po sa ating lahat. So katulad po na sinabi ni Madam Sharon, magkakaroon po tayo ng konting katisismo tungkol kay Santiago Apostol. So taon-taon po, ginagawa po natin itong tinatawag nating lakbay dasal. At sa lakbay dasal na po natin na ito, meron po tayong kaakibat na tema. At ano po yung tema natin ngayong
taon na ito? Sambayanan na Parokya ng Santiago Apostol, nirigaluhan at nagre-regalo. Okay po, ang gagaling nila. Sambayanan ng Parokya ng Santiago Apostol, nirigaluhan at nagre-regalo. Okay po. So sa ating pong pang-araw-araw na buhay, o bilang isang mamamayang Kristiyano, ano po yung pinakamagandang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Santiago Apostol? Ano po yung pinakamagandang regalo na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Santiago Apostol? So siguro po bawat isa sa atin, mayroon tayong matatawag o masasabing pinakamagandang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos sa patnubay ni Santiago Apostol. At ano po itong pinakamagandang regalo na ito? Ito po yung ating pananampalataya. Pananampalataya kanino? Sa Diyos. Di po ba? Ito po yung magandang regalo sa atin. So kung titingnan po natin ang buhay ni Santiago Apostol, isa po sa kanyang mga katangian ay yung pagiging masunurin. Di po ba? Pagiging masunurin. Saan siya naging masunurin? Ito po yung pagkakataon na tinawag siya ng Diyos kasama ang kanyang kapatid na si Juan Evangelista. Di po ba? Tinawag silang dalawang magkapatid ng Diyos na mamalakaya ng tao. Nung pagkatawag sa kanila ni Jesus, ano po yung ginawa nila? Sila po ay sumunod kaagad. Hindi sila nag-atubili, hindi sila nag-isip na hindi sila sumama kay Jesus. At yun po yung laki ng kanilang pananampalataya. So sa atin po, kung titignan po natin ang ating buhay, gaano na po ba kalaki ang ating pananampalataya? Na katulad ng ginawa ng makapatid na si Santiago Apostol at si Juan Evangelista. Opo, nandito po tayo, nananampalataya tayo, nananalig tayo sa Diyos. Pero po ang tanong, gaano na po ba kalaki ang ating pananampalataya sa Diyos? Ganun na po ba kasing laki sa pananampalataya ni Santiago Apostol ang ating pananampalataya? So siguro po ito po yung magandang pagkakataon na pagnilayan natin ang ating sarili. Nasabi ko nga kanina, yung pong magandang regalo sa atin, ito po yung ating pananampalataya. At yung regalo natin, paano naman po natin masusuklian? O paano naman po natin maririgaluhan yung ating kapwa sa pamamagitan ng ating pananampalataya? Di po ba nagsisimba tayo? Marami tayong mga naririnig na salita ng Diyos, marami tayong mga hamon sa buhay na itong mga hamon sa buhay na ito yung dapat natin ibahagi sa ating kapwa, di po ba? So, sana po, sa pamamagitan po ni Santiago Apostol, tulungan po niya sana tayo na magregalo o maibahagi natin sa ating kapwa kung ano man po sa ating buhay yung iniregalo ng Diyos sa atin. Salamat po. Narinig na po natin ang munting bahaginan po namin o binahagi ni Madam Ambe tungkol po kay Apo Santiago Apostol. Naway matularan natin siya sa kanyang malalim, matibay at matatag na pananampalataya. At naway sa pagdiriwang natin ang kapistahan ngayong taon na to dito sa bayan ng Subic, naway tayo po ay maging instrumento ng Diyos na maging tagapagbigay, tagapagregalo. Hindi man po masabi nga natin material na bagay, kundi po pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Bukas po ang pagdiriwang ng banal na misa dito sa Garden of Prayer ay sa ganap na alas 4 po ng hapon. Pero, syempre po, bago po mag alas 4, 3:30, nandito na po tayo sa may Garden of Prayer, sa lugar na paglilisahan, upang ihanda po natin ang ating sarili para sa pagdiriwang ng banal na misa. Mananatili po dito si Apo Santiago Apostol ng magdamag. Mag-alay po tayo ng oras ng
pagdininay, hanggang kinabukasan po, bago po natin siya ihatid pagkatapos ng pagdiriwang ng banal na misa, bago natin siya ihatid sa may sitio ni Bangon, sa ganap na alas 5 po ng hapon, pagkatapos ng pagdiriwang ng banal na misa. Huwag niyo po siyang iiwanan na baka mamaya po makita natin siya nandun sa Subic Hills, sumikot na. Nandun na po siya sa may mga kabubukan, naghanap na ng mga taga-Aningway. Tingnan po natin yung paa niyang bukas, baka mamaya naglakad na, naglakbay na, naghanap na ng mga taga-Aningway. Maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat, sabay-sabay po natin dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iyagan kami sa lahat ng masama. Kabaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mga kabayan namin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara sa una, ngayon at kapakailanman, magpasawalang hanggan. Santiago Apostol, panalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sabay-sabay po nating awitin ang awit para kay Santiago. Santiago